Mga kababayan, dito ho tayo. Nasaan na ba tayo? Naku, eto, kay Roque muna ho tayo, mga bossing. Nabanggit nga po ni Mami Pebbles Talakera, mga kababayan. Ito ho, na ayan. Nabanggit niya ho dyan sa Kongreso, mga bossing, na na si Harry Roque at si Harry Roque at si Harry Roque, mga bossing, ay planong pabagsakin ang gobyerno at mayroon pang pagmamalaki na hindi yata nila alam, no? Nagkamali sila. Magaling akong magpabagsak ng gobyerno. At yun po ay base na din po kay Mami Pebbles Talakera. Pakinggan ho natin, mga kababayan, mabilisan po. dito rin sa iyong affidavit, Pebbles, may binanggit binanggit din ni Atty. Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Tama rin po ba ang pagkabasa ko dito sa affidavit po ninyo? Yes po, Mr. Chair. O ha? Kinumpirma niya. Mga kababayan, simula pa lang po nung mga pagsigaw-sigaw ni Harry Roque doon sa EDSA, no? Ang laban ng kasamaan ay laban ng kabaklaan. Ay, hindi. Sorry. Mali. Ang laban ng kabaklaan ay laban ng kabadingan. Joke lang! Hindi ako makamove on doon sa sinabi ni Mami Pebs. Tinanong ko, bakla ba si Roque? Sabi niya, oo, bakla. Rektahan ho, mga kababayan. Yung mga pagsigaw-sigaw nila doon sa EDSA, ang laban ng kasamaan ay laban ng kadiliman. Yung mga ginagawa ho nila Harry Roque at yung kanyang mga pagbablog, sa pagkakaintindi po ng mamamayang Pilipino, lahat po yun ay pagpapabagsak po sa gobyerno. At kung nakakalimutan o baka hindi alam ni Harry Roque, malamang ako alam niya to. Mga kababayan, abogado yan. Di ba? Na talagang pwedeng kumuha yung bansang Netherlands po para panoorin yung kanyang mga video, lalong-lalo na, no? Ang gobyerno ng Pilipinas ay magsasubmit, o alam ko, nagsubmit na sila ng mga dokumento, mga video, kasama po siguro dyan, ng katibayan nila na si Harry Roque ay hindi ginigipit dahil po doon sa idinadahilan ni Harry Roque. Malamang po makikita yung mga video ni Harry Roque na sumisigaw ng pagpapabagsak po ng gobyerno. At number one na example na nga lang po dyan, yung sinasabi po, no, ni NBI Director Jimmy Santiago. Sinabihan si Roque, anong kabaklaan to, Roque? Anong kabalbalan? Sorry. Kagigising lang ho kasi, mga kababayan, kaya kung ano-anong mga word yung naipapalit ko. Anong kabalbalan to, Roque? Yung sumisigaw ho si Roque, tara ho, lumusob na tayo, pumunta na ho tayo sa EDSA, ganito, ganyan. Di ba? Lahat ho yun, papanoorin yan. At ito din po, posible na maging witness po si Pebbles. No? At ang akala yata nila ni Roque, mga kababayan, na, inilabas nyo yung pulburon video, mas makakapagpatibay sa akin yan. Mas isasalba ako niyan. Kasi, ibig lang sabihin yan, na tama yung sinabi ko sa ICC, na kaya nila ako ginigipit dahil sa pulburon video na yan. Unang katanungan ng ICC dyan, patingin ng video, totoo ba to? Pag sila lang ho ang tumingin yan, mga kababayan, pag normal na tao ang titingin, hindi DDS, yung mga DDS parang may saltik na ho Mga bossing, hindi mo alam kung ano no? Kahit alam na ho nila, sa isipan nila, putik na yan, ang layo kay Bongbong Marcos to. Hindi, si BBM to. Adik si BBM. Magsisisigaw na ho ng mga ganyan yan Raymond Hearn! Sorry naman, no? Shout out sa'yo. Kasi kapag kayo nagdidiskusyon tayo, mabilis ho yan. Kaya minsan hindi natin napapansin. Lahat po kayo gusto ko i-shoutout. Kaya lang kailangan natin mag-focus sa ating tinatalakay, mga bossing.
Yung mga DDS, ganyan ho yan eh. Makita yung video, no? Sa utak niyan, putik na yan, ang hirap talagang paniwalaan na si Pangulong Bongbong Marcos ito. No? Pero kapag ka tinanong na, o ano, tingin mo? Oo, si Bongbong Marcos to. Hindi mo alam tuloy kung may mga tama sa utak, mga kababayan. Pero kapag ka ang normal na tao ang tumingin dyan sa video na yan, mga bossing, masasabi, grabe naman, mag-e-edit lang kayo. Hindi nyo pa nilubos-lubos, hindi nyo pa ginalingan, hindi pa kayo nag-hire ng malupit na editor. At sabi din po ni Pebbles Talakera, mga kababayan, na si Roque ang nagpasimula ng ng etong video na to. Mga bossing, wala na daw pong iba si Roque ho. Yaang mga pagpapalabas ng ganyan, isama mo pa yung pag-uudyok sa mamamayang Pilipino na lumabas, pumunta ng EDSA, etc. Lahat pa, pagsasama-samahin po yan. At mas titimbang ho dyan, mga bossing, na talagang may pagpapabagsak ng gobyerno. Napakay si Roque. Ano po? Bakit? Ano ang nakikita ho natin dito, mga kababayan, na dahilan? Dahil po sa sarili niya. No? Gustong iligtas yung kanyang sarili. Dahil lang po doon sa dokumentong ipinagyabang niya sa Kongreso na kanya daw pong dadalin, ayun, hindi mapanindigan na dalin yung dokumento kasi baka lalo hong maipit at lalong mayari ho. Di ba? Kasi kung ako, dokumento, hahanapan nyo ako para doon sa pera, mga kababayan, ilalabas ko kagad dyan. Ilalabas ko agad yan, mga bossing. Pero sabi ni Bukidnon Billiard TV, guni-guni mo lang yan. Ewan ko kung kayang sabihin ni Inday Sara Duterte habang ipinapaliwanag niya, no? O habang hinihingan sila ng paliwanag doon sa impeachment. Guni-guni nyo lang po yan. Sige nga. Gusto kong marinig kay Inday Sara Duterte yon. Habang nagpapaliwanag siya doon sa impeachment. Guni-guni nyo lang yan. Kasi di ba nakuha nitong si Bukidnon Billiard? Yung guni-guni. Doon sa sinabi ni BP. Nakita nyo tumutugma yung sinasabi ko. Na kaya sila walang masabi, walang mailaban dito sa mga sinasabi natin. Dahil walang mga makuhang paliwanag doon sa iniidolo nila o doon sa kanilang mga idol. Ngayon, nagsalita si Inday Sara Duterte. Guni-guni lang yung mga pangalan doon sa COA. Yan lang ang kaya nilang sabihin. Guni-guni mo lang yan. Kung ano lang yung sasabihin ni Inday Sara Duterte, yun lang ang kaya nila. Hanggang guni-guni mo lang yan. Pero yung pagpapaintindi kung bakit mali yung sinasabi ko, wala nun. Kasi hanggang doon lang ang sinabi ni BP, guni-guni mo lang yan. Tuloy natin to. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Kaya pala si Harry Roque ngayon, mga kababayan, nandoon. Kaya pala si Harry Roque ngayon, mga kababayan, mukhang siya yung bumabagsak. No? Hinahagila po, mga bossing. Di ba? Wala Ang nakita ko dito sa pinaglalaban ni Roque, nung una, sa Senado pinatawag mayabang, no? Tignan po natin kung paano natin sila sagutin lahat ng kanilang mga katanungan, etc., etc. Yung tipo ho bang siya yung matalino doon at hindi nila kayang paikot-ikutin si Roque. Sa Senado, medyo umokay. Pero pagdating ho sa Kongreso, mga kababayan, wala na. Nagmukha hong talong na inihaw, alam nyo yung kuluntoy na, yung pagmumukha ni Roque, lalong-lalo na ho, nung medyo nagkakahanapan na nung dokumento.
Siyempre, para itaas niya yung kanyang moral, o sige po, dadaling ko sa susunod na hearing. Siguro, iniisip niya, para may ma-vlog ako pagkatapos ng hearing na to. Na ano. Pero yung sumunod na hearing po, wala na eh. Hindi na nagpakita. Di ho ba? Naglaho na po sa bansang Pilipinas. O yan ba? Yung may ipagmamalaki? Tapos ano sasabihin? Hindi po dapat ipakita yung mga dokumento na yun. Samantalang sa kanya mismo nanggaling yung pagyayabang na dadaling ko po yung yung dokumento na yun. Tapos wala. Tapos sasabihin niya, magaling po ako. Magaling po ako na na magpabagsak ng gobyerno. 'Di ba? Yung sinasabi po ni Mami Pebs, mga kababayan, diyan sa Congress. Tapos pag sama-samahin mo yung mga vlog ni Roque, panoorin mo lahat ng vlog ni Roque, mapapasabi ka na, oo, dahil yan naman talaga yung nakikita nating mga ginagawa ni Roque. Isama mo pa dyan yung paghimok sa sambayan ng Pilipino na mag-EDSA-EDSA. Galaiti sila eh. No? Na ngayon si Harry Roque, mga kababayan, ayaw pa rin hong tanggapin bilang tanggol ng dating Pangulong Duterte. Bakit? Kasi iniisip nila na pangsarili lang ang gagawin ni Roque kung bakit niya idinadahilan yung pagtatanggol kay dating Pangulo. Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Mr. Chair, hindi po kasi nagtatago po siya ngayon eh. Di ba? Totoo naman. In-underestimate din ni Roque, mga kababayan, yung gobyerno. Naakala niya, ganito, kayang-kaya ko to. No?